Madalas mo na rin bang makita ang halamang ito? Dahil sabi nga nila, ito raw ay isang maswerteng halaman. Subalit na itanong mo na rin siguro sa iyong sarili kung papaano nga ba naging pampaswerte ang halamang ito na kung tawagin nila ay Lucky Bamboo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung aling Lucky Bamboo nga ba ang dapat mong tanggapin at ang mga kaalaman hinggil dito. At kung papaano mo nga ba ito magagamit bilang isang epektibong panghatak ng pera at pampaswerte. Bilang plantito o plantita, marapat na alam mo rin ang mga trivia hinggil sa maswerteng Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay isang halamang pinaniniwalaang maswerte sa darating na taon. Lalo na nga kung ito ay bigay o regalo sa iyo. Dahil ayon sa Vastu Shastra at Feng Shui, ang pagkakaroon ng bamboo plants sa ating tahanan ay maaaring magdala ng good luck, wealth at fortune. Kaya naman sa paglipas nga ng panahon ay iba't ibang laki ng puno ng kawayan ang makikita. Ngunit kung sakali na magre-regalo ka ng Lucky Bamboo, marapat ay batid mo na ang swerte nitong dala ay nakabase sa bilang ng stems o ng puno nito na iyong ibibigay. Ang dalawang stems na nakatali ay simbolo nga ng pag-ibig at dobling blessings. Ang tatlong stems naman ay bilang happiness, wealth at long life. Kung 5 stems naman ng inyong ibibigay, ito ay mainam sa mayroong mga negosyo. Ang 6 na stems bilang swerte sa buhay. 7 stems naman para sa magandang kalusugan. At kung 8 stems naman ang inyong reregalo, ito ay nangangahulugan ng pagbabago at pag-asenso. Ang 9 na stems naman ay para sa maraming pera at ang 10 stems ay para sa maayos na pamumuhay. Subalit kung magbibigay kayo ng 21 stems, ito ay para sa masaganang pang-araw-araw na buhay. Ngunit iwasan mo lamang na magbigay ng 4 na stems sapagkat ito ay sumisimbolo ng kamatayan at kamalasan. Ngunit papaano nga bang naging maswerte ang Lucky Bamboo? Ang literal na bamboo o ang kawayan ang isa nga sa pinakamadaling alagaang halaman. Mabilis ito kung tumubo at magandang accent sa ating mga tahanan. Ayon sa Vastu Shastra, mainam itong ipwesto sa bahaging silangan o timog silangan ng ating mga tahanan upang mas makaakit pa nga ito ng maraming swerte. Ang kawayan rin ay isang halamang air purifier upang maitaboy ang mga mikrobyo at dumi sa hangin. Ibinabalanse rin ng kawayan ang 5 elemento sa paligid tulad ng earth, wind, fire, water at woods. Masustansya rin ang labong ng kawayan at masarap na gawing gulay. Bahagi na din ng mga tradisyon ang kawayan at nagagamit nga sa pagluluto, sa paggawa ng kasangkapan ng bahay, sa paggawa ng papel at sa paggawa ng ilang textile. Kaya naman maituturing nga na napaka-useful ng mga kawayan sa tao. At gaya nga ng munting puno ng kawayang ito na Lucky Bamboo ay magdadala rin ito ng swerte sa inyo sa papasok na taong. Kaya marapat na meron ka na rin ng Lucky Bamboo sa inyong tahanan upang maging masagana ang inyong pang-araw-araw na buhay. Hello, what's up? Your best here. Ang mga nagagandahang mga halaman sa bakuran man o sa ating mga tahanan ay hindi lamang naging kahiligan ng ating mga kababayang plantito at plantita dahil lamang sa bigay nitong ganda. Sapagkat maliban pa dito, ang pagkakaroon ng mga halaman sa bahay ay nakakatulong din upang mapanatili ang sariwang hangin sa paligid. Napapagaan din ito ang pakiramdam at nagpapalubag sa nakakapagod nating pang-araw-araw na buhay. Ayon nga sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng ilang paso ng munting halaman sa bahay ay nakakatulong upang mabawasan ang polusyon sa hangin na may daladalang
benzene at formaldehyde. Dagdag pa rito, maaari palang maging creative ang isang tao kung palagi siyang nakakakita ng mga luntiang halaman. Kaya sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga natatanging halaman na dapat meron ka sa iyong silid tulugan. Alam naman natin na halos 1/4 ng ating oras ay nailalagi natin sa higaan o sa pagpapahinga at pagtulog. Kung kaya, mainam na dapat maglagay din tayo ng mga natatanging halaman na healthy na sa kalusugan ay nakakatulong pa para magkaroon ng mahimbing na tulog. Narito ang mga halamang maaari mong pagpilian at ilagay sa iyong silid tulugan. Lavender o lavandula. Hindi mo aakalain na isa ang lavender sa mga magandang halaman na maaaring mabuhay kahit sa indoor man. Paarawan mo lamang ito ng ilang oras o kaya naman na ipwesto mo sa bintana kung minsan. Hindi rin kailangan ng halamang ito ng labis na dilig at madali pang alagaan. Lady Palm. Lady Palm o Rhapsis excelsa. Ang animoy pamaypay na halamang ito ang isa sa mainam na bedroom body. Ano man ang ayos ng inyong silid ay tiyak babagayan nito. Hindi mahirap alagaan ang Lady Palm na kahit ilaw lamang ng bumbilya ay sapat na at diligan ang lupa nito kung natutuyo na. Rubber plant o Ficus elastica. Ang mailapad at makikinang na dahon ng halamang ito na rubber plant ay isang magandang pagpipilian upang ipwesto sa ating silid tulugan. Nangangailangan lamang ito ng katamtamang sikat ng araw at minimal na atensyon. Areca palm. Areca palm ang isang munting palmera na kadalasang tumataas hanggang 6 o 7 talampakan. Kaya kung itong Areca palm ang gusto mo sa iyong silid tulugan, marapat lamang na mayroon kang sapat na espasyo kung sakaling ito ay lumaguman. English ivy. Hedera helix o English ivy, isang gumagapang na halamang baging, kung kaya maaari mo rin itong ilagay sa hanging pots at isabit sa may gilid ng inyong silid tulugan. Boston fern o Neprolepsis exceltata. Sa halagang 1,000 pesos o mas mababa pa, ay maaari ka nang magkaroon ng Boston fern. Ang pakong ito na kadalasang tumutubo sa mga kagubatan sa Pilipinas ay isang magandang opsyon din para ilagay sa ating silid tulugan. Subalit tandaan na naglalagas ang ilang dahon nito araw-araw, kung kaya mainam na laging lagyan ito ng saluhan o linisin araw-araw. Chinese evergreen. Chinese evergreen o Aglaonema commutatum. Isang indoor na halaman na may mga mapupusyaw na berding dahon at may mga puting batik. Mainam itong diligan araw-araw at paarawan din kung minsan. Gaya ng ilang indoor plants, mainam din ito sa ating silid tulugan. Snake plant o Sansevieria trifasciata. Ang maladramatikong espadang dahon ng halamang ito na tinatawag ding dila ng biyanan ay isang magandang bedroom plants. Mahaba rin ang life cycle ng halamang ito at hindi mahirap alagaan. Dracena. Ang mga kapamilya ng Dracena ang isa sa mga halaman na mainam na air purifier. Madali din lamang alagaan at hindi nangangailangan ng sobrang atensyon. Lazy tree philodendron. Mainam ilagay sa silid tulugan ang lazy tree philodendron. Ang mga dahon nito na mayroong animoy mga lace na gilid ang isa sa mga magandang display rin sa loob ng ating bahay. Ang konting tubig at sapat na sikat na liwanag ng araw ay okay na sa halamang ito. Daiphin vatia at iba pang uri nito. Daiphin vatia o kilala rin bilang dumb cane, isang halamang indoor na may malalapad na dahon. Mainam ang halamang ito bilang display sa loob man at labas ng ating tahanan. Subalit kung may alaga kang hayop na mahilig gumuya ng dahon, ay ilayo mo na ang halamang ito sapagkat ang dagta ng dumb cane ay mayroong crystals na maaaring nakaka-irritate ng mucous membrane. Rosemary.
Rosemary o Rosmarinus officinalis, isang culinary herb na dagliang nangangamoy ang dahon kung iyo itong mahawakan. Mainam din ito sa ating silid tulugan at magpapapresko ng hangin sa oras ng ating pamamahinga. Pothos o Epipremnum aureum. Isa ang pothos sa pinakamadaling alagaang houseplant. Mayroon itong heart shape na mga dahon at gumagapang hanggang ilang metro. Sapat na sikat ng araw o tubig ay maaring maging malusog na ang halamang ito at magbibigay din ng ganda sa inyong silid tulugan. Peace lily. Peace lily o Spathiphyllum species. Ang eleganteng halamang ito gaya ng peace lily ay mainam sa loob ng ating silid tulugan. Hindi nangangailangan ng sikat ng araw at napakagandang alagaan. Mayroon din itong mga mapuputing bulaklak na sumisibol nga sa luntian nitong mga dahon. Ayan, mailan ka na ba sa mga halamang ating nabanggit? Mga halaman na pagpipiliang ilagay o ipasok sa inyong silid tulugan upang makatulong sa mahimbing at presko ninyong pagtulog. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. May alam, ito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng